Okay, maadyong buntag kaninyong tanan, akong pagtahod o pagyukob. It's showing this. Joke. Wala kami kain ngayon dahil low carb diet kami. Si Chief, apple lang ang kakainin. Parang i-friend ako na director, ano siya, 1 apple siya talaga every morning. He lost weight, tapos sabi niya mas magaan din pakiramdam niya. One apple a day ko. At saka 1 slice pineapple. Pero mayroon sabi, 1 apple a day ka. 4 apples equivalent to 1 banana. Mas ano ang banana eh? Banana, Mas matindi ang banana. Isa apple. Yung meat, okay din daw yung keto. Yeah. Yung katulong ko kasi puro meat, nag-lose na yun. Katulong ko sa wala ka ng mga bata. Ikaw, kaka. kasi yung una, nanay yung mga anak ko. Ngayon katulong. Okay? Henry? I'll close the... May coffee na po kayo. Paano ba yan? Ano lang siya? I'll get it. I can put this here, no? Yeah, yes. Para talagang totoo. Diba? totoo talaga. Maglagay na tayo. Yung asukal. Ano pala siya? Complicated siya. Hindi, okay naman. Makita mo ngayon, pre. Noon, halos araw-araw, kung makita yung age limit, yung bucket system. Ngayon, ngayon na nasagot ko,
Post ko na. Foxcaster, how many minutes? May nasa 3 minutes. 3 minutes. Akong pagtawag, sa ating mga katawag sa Kasi, ang tanong ko sa kanila, gusto mo bang mag-retiro sa edad na 40? Ito. Ngayon, kapag ka ikaw, ayaw mo, sabihin mo na, sasagutin mo naman sila. Pero kung gusto mo talaga na uugod-ugod ka na, mag-edad ka na sa senta, sasagutin ka ng Marco. Okay. Maadjong adlaw kay ninyong tanan. Akong pagtahod pag pagyukbo sa atong mga televiewers karong buntaga. Welcome po sa Adbusalang Marinero. Kauban nato karon si Chief Engineer Antonino Gascon ng Protec Marine Deck and Engine Officers of the Philippines Incorporated. Good morning sa inyo lahat. Si Captain Edgardo Flores ng Eastern Mediterranean Shipping. Magandang umaga at sana ang talakayang ito ay maging ayo-ayo sa inyong lahat. At ang presidente ng United Filipino Seafarers, si Engineer Nelson Ramirez. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa akong mga kaigsuunan sa Sugbo, mayong buntag kaninyong tanan, ang mga kasangkayan ko halite, maupay nga aga, para kung may hermanos hermanas Buanga, Buenos Dias, mga tausug, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, la ilaha illallah. Sorry, noong naang linggo po, tinalakay natin ang katanungang may kinabukasan pa ba para sa ating mga maritime graduates? Ang sabi po ng ating mga panelists, mayroon naman. Very bright naman daw ang future. Kailangan lang tandaan, bago pumasok sa larangan ng pagbabarko, number 1, piliing mabuti ang eskwelahang papasukan. Magtanong kayo, ilan ba sa mga graduates nila ang nakasampa na? Paano ba nagsisecure ba sila ng 12-month onboard experience? Tutulungan ba nila kayo dito? Pangalawa, mag-invest sa sarili. Lahat ng pangarap pinaghihirapan. Kahit anong pangarap mo, kahit may corona pang nakapatong sa ulo mo pagkapanganak mo, paghihirapan mo pa rin ang iyong pangarap. Kaya keep upgrading. Ang pagmamarino ay hindi basta-bastang trabaho lamang. Subukan mong tanggalin lahat ng mga marino, hihinto ang global trading. Kaya sana we should start looking at seafaring as a noble profession in service of our country. Parang sundalo lang. So every time you go on board, parang call of duty ninyo. That's how we should look at it. Ngayon, ang topic po natin ngayon, Marina, anyari. Ano na ba ang nangyari ngayon dito sa Marina? Gagampanan ba nila ang kanilang mga tungkulin? Meron po tayong mga questions mula sa mga viewers or mga nanonood sa atin ngayon. May question si George King. Saan po ba pwedeng mag-renew ng Seaman's Book? Walk-in. Ang gulo kasi ng Marina, halos balik-balik na ako, galing pa ako Laguna. Patulong naman mga sir kung saan pwede. Salamat. Tapos meron din 90% ng barko sa domestic walang sewage tank or kung meron man, dami lang. Diretso pa rin sa dagat ang dumi ng tao. Ew. Magkano ba lagayan? Mga safety apparatus na for pictorials lang hindi naman talaga gumagana. Yung mga GRT ng barko na dinadaya hanggang ngayon ganun pa rin, akalain mo. 499 GRT karamihan sa barko. Ang hirap na nga sir, pahirap ng pahirap, sana ma-actionan agad kasi kawawa ang mga malapit na sumampa pero hindi pa ayos ang mga papeles. Siguro ang minimin niya yung sa kanilang COP yung kinukuha nila sa Marina. Okay, meron isa dito, Kajihan Rupenta Duhali. Remember the different previous domestic vessels involvement in the worst maritime disasters that claims thousands of lives and injured so many people that cannot be forgotten. Ito yung mga barkong lumubog na libo-libo ang mga namatay ng mga inosenteng pasahero. At ito naman sabi ni Rui Hibaler, magaling lang magsalita ang Marina. Ang turing nila sa mga marino parang tambay sa kanto pagkukuha ka ng COP mo. Okay. Ang kinabang ang mga fixers, kinukuha nila ang mga slot
para ipagbilid kaya walang makuha ang mga marino. Sabi ni Arcer Ravaliv Richard. Okay. Kaya wala po ngayon si Captain Sabay, pero makakasama pa rin natin siya through phone patch. Hi, Cap! Hi, good morning. Good morning, Cap! Good morning, Kap. Parang tayong Almusalan, marinero sa lahat. parang LDR tayo ngayon, Cap. Hanggang phone lang. Oo nga, buti na lang may telepono. Huwag po natin kalimutan pala, ngayong araw na ito ay anniversary ng EDSA. Kaya kung napansin nyo na medyo kami ngayon, color coding kami ngayon. Huwag pa natin kung I think sa revolution ng EDSA revolution, whatever your political beliefs are, I think if there's one thing na napatunayan ng EDSA revolution is that if we unite, then we can achieve something. Kasi sabi nga nila, 1 is stronger than 5. Ano po ninyo? Well, sa akin, good or bad, at least napakita nga natin yung katulad ng sinabi mo, pagkakaisa ng Pilipino na ginaya ng maraming bansa sa buong mundo, especially ang isa sa gumaya yung Poland. Nag-succeed sila doon. Yeah, succeed also. Maraming gumaya sa EDSA, no? At nakita nila kung paano nagkaisa ang mga Pilipino noon. At ako yung nangunang nagpahinto sa mga sasakyan doon sa EDSA. Pero pinagsisihan ko yun. Ito yung sinasabi nilang bloodless coup. Bloodless na. At hindi nila may hantulad sa ibang bansa. Sinubukan nila pero hindi nila magaya. Kaya magpasalamat tayo. Sana may patutunguhan tayo talaga. So, balik tayo ngayon sa Marina. Anyari? Trivia. Cap. Gentlemen and lady, Miss Arian, meron akong trivia sa EDSA. Ano po yan, Cap? Kung meron man naidulot na mabuti itong EDSA Revolution, ang number 1 is holiday. Parang pasok, every year na yan. At pangalawa, less on traffic. At ang pangatlo, walang economic production dahil holiday. Yan ang mga naidulot ng EDSA Revolution. Para sa akin. Yan. Trivia lang yan. Okay, let's proceed, please. Let's proceed. Ngayon, sorry ka pa, ngayon, ang katanungan, Marina, anyari, ano na ang nangyari? Diba naglabas sila dati ng kanilang mga future plans? Ano ba? Nagagampanan ba nila ang kanilang mga dapat na tungkulin? But first, we have to remind everyone or to tell people, what is Marina? Okay. Ito, medyo napakalalim na usapin ito, no? Kasi hindi lahat ng mga marino ay alam kung bakit itinayo ang Marina. Why? Way back in 1974. Ang dahilan bakit itinayo itong Marina is to promote the economic viability of the maritime industry in our country. Ano yun? Shipbuilding. Pangalawa, shipbreaking. Pangatlo, dry docking and repairs. Pang-apat, transshipment of cargoes. Panglima, expansion of the Philippine registered vessels. Yan lang talaga dapat ang gagampanan ng Marina. Ngunit, noong pag-upo ni Cory, nilikha nila itong isang batas na 125-125A na kinuha ng Marina ang function ng Coast Guard sa issue 1 sa Seaman's Book, pati maritime safety, pinasukan nila. Tapos, nagkaroon tayo ng Executive Order 75. Okay na sana yun. Kasi ang Marina naging oversight committee. Pero lumabas na naman yung isang batas na RA 10635 na kinuha ng Marina yung function ng Professional Regulation Commission, function ng Maritime Training Council, kinuha nila ang issuance ng COP, kinuha nila ang issuance ng COC, kinuha nila ang written examination, practical assessment,
Kaya Marina has swallowed more than what it can chew. Yung trabaho ng ahensya ng gobyerno, ibang ahensya ng gobyerno ay kinuha ng Marina, kaya nagkaletse-letse ang buhay ng mga Marino. Chief, may masasabi po ba kayo? Yung sinabi ni Engineer Ramirez na batas, tama lahat yun. Yung pagpapatupad ng hindi masyadong klaro. Dahil sa dami ng batas, iba-iba ang ibig sabihin nila. May papatupad dito, papatupad doon. Wala naman silang technical person na tamang taong magpatupad. Ang kailangan lang yan yung responsible and qualified person magpatupad. Yun lang naman ang kailangan dyan. Ang batas ay pwede, sundin natin yun eh. Pero yung magpatupad, yun ang problema. Ganito Chief. Ang Marina nung panahon na yun, nung dilipat nila, no, yung function ng Philippine Coast Guard, papunta sa Marina, yung issuance ng Seaman's Book, ay ilan lang ang tao ng Marina. During that time, 300 lang ang tao nila mahigit. Yung Coast Guard noon ay mayroon ng 4,000. Kung ang Coast Guard sa loob ng 20 anyo sa kanila na perfect yung issuance sa Seaman's Book, sa kanila kinuha ng Marina. Kaya nagkadetsit. Tapos, kinuha pa nila yung maritime safety na yung Coast Guard nahihirapan nga, yung tauhan nila, 4,000, ito 300, na meron ka ng dating trabaho, inagaw mo po yung trabaho ng iba. Kaya, yan ang umpisa ng paghihirap ng mga Marino sa pagkuha ng kanilang dokumento. Doon ang umpisa. Well, ako naman, kasi also nabasa ko rin yung 474, Presidential Degree 474, creation ng Marina para sa domestic shipping. Katulad nga sinabi ni Nelson na mga function nila. At nung nagkaroon ng 10635, nilipat sa kanila yung mga ibang function ng STCW to oversee. Kasi malinaw doon sa unang IRR ng 10635 na ang STCW office must be run by a captain o practitioner. Yung practitioner of the trade, meaning talagang sumasakay ka sa barko para maintindihan mo yung STCW. Pero at present, no offense to anybody, katulad din lagi kong sinasabi na ang convention ng IMO was made by the countries, signatory countries, and they assign people na specialist dun sa ship owners, experts, practitioners, specialists, para ito create one convention na makakapag-protection sa safety of life at sea, environmental, at saka of course sa business ng mga ng mga ship owners, kasi kailangan din yon. Kaya yun ang nakikita kong naging problema, na yung nasa administrator ng PD 7474, kinuha niya na lahat yung function, pati yung 10635. So, opinion ko lang naman yon. Bago po tayo mag-continue, opo, Kap. Mga katropa, nakikibrate ako. I would like to state my take on this. Number one, ang framers ng batas hindi Marina, kundi yung mga ating lawmakers. However, sa international shipping community, lahat ng maritime conventions, ang number one requirement is always assigned to a competent authority. Now, I think yung competent authority ang ating issue. Is Marina the competent authority on all these functions? And what will it take for Marina to become a competent authority? So, palagay ko, nandun ang issue natin. And this will, of course, entail competent people in the competent authority. So, yun yung take ko rito. Competent. Competent, yes. Ano po, bago tayo open po kami sa lahat ng comments and lahat ng questions na pwede pong sagutin natin. At saka yung first na magtatanong, meron pong libreng almusalang marinero mug. So, ask away po. May sasabihin po kayo? Ganito yan, no?
yung gumawa ng EO o nag-draft ng EO 125-125A ay mga taga-Marina. Kasi noong panahon na yon, alam niyo noong panahon na ni Cory, medyo ilap siya sa mga military. Ang Coast Guard military because it is under the Navy. Kaya kinreate nila itong 125-125A na yung mga function na yan ay mapunta sa Marina because Marina is a civilian agency. Ang hindi nila naisip muna kung kaya ba ng Marina. Kasi ilan lang ang tauhan ng Marina. So nilipat mo ang issue 1 sa Simasbuk. Ilan yung marino noong panahon na yon? Ang marino ng panahon na yon, meron ng mga 80,000 mga marino. Sa isang araw, nagpa-process sila na hindi bababa sa 500 kasi Masbuk. Ay yung marina, hindi sila nasanay sa trabaho ng Coast Guard. Umaga-umaga pagdating nila, nami-make up pa sila, no? And then, meron silang snack. Ay doon sa Coast Guard, 24/7 ang trabaho nila. Kasi sundalo nga nagtatrabaho sila kahit sa gabi. Kaya, bago kinuha ng marina, yung insurance sa Simasbuk, kung pupunta ka sa Coast Guard noong araw, sa regular na Simasbuk na application mo, makukuha mo kinabukasan. Pero kung expedite, in 20 minutes, 10 minutes, hindi pa naubos yung sigarilyo mo, nakuha mo na yung Simasbuk mo. Ganun na kabilis. Tapos biglang nilipat sa Marina. Noong nilipat sa Marina, ang pila nag-umpisa sa alas 9 ng gabi. Nakahiga ang mga marino sa bangketa at ang mga marino naghahantay ng 4 hanggang 5 buwan bago nila makuha ang kanilang Simasbuk. At yan ang dahilan kung bakit itinayo ko ang UFS para ipabuka sa kanila na hindi nila dapat ipinatupad ang batas na yun kasi hindi pa sila handa. Okay, greeting muna tayo. Hello sa mga nanonood sa atin. Hello, Abe Samis. Good morning. Ayan, binati ulit kita ha. Kay Mars Lawrence Francia, alam kong nagtampo siya sa akin last week. Hindi ko daw siya binati. Every episode since day 1, nanonood talaga siya sa atin. Hello po. Hello din, nanonood ang aking mahal na ina. Hi, Mama. Good morning. Papa, greet mo naman si Mama. Maayong buntag. Mr. William Picar. Good morning po, Sir William. Good morning, Good morning. Good morning, William. Good morning. Good morning, William. Sige, pagpatuloy. Bilang okay, para sa kasi syempre ang concern natin like mga seafarers. Kung sa tungkulin ng marina sa mga seafarers natin, sa tingin niyo po ba may ginagawa naman sila para ayusin naman? Kasi yung sinasabi po like ni Papa na, time ni Cory, bata pa po ako noon, wala pa akong noon. So, yung ngayon, sa sa time natin ngayon, ano yung mga nagagawa ng marina na nakakatulong or nakakasagabal sa mga marino natin ngayon? Yun. Pwede nyo sagutin muna yung dalawa. Well, on my point, nakakatulong din sila pero at the same time, kasi ang nangyayari ang nagtatanungan lang dito sa mga na to, different stakeholders daw na but at the end of the day, ba't hindi nasasama ang real stakeholder, yung ang end user, yung mga seaman, lahat. Hindi na isasama sa pagpupulong laging same person from the time I think na napasok ako sa manning agency, same group, same people, pero hindi ko nakikita yung mga marino na natatanong din. Kasi ngayon, katulad nung sabihin na natin kanina of the air, pinag-usapan natin yung sa Mismo. Opo. Mismo has done a lot. Katulad nga nung sinabi ni Sir, it's a perfect system sana kung maipapatupad ng maayos. Kasi ang nangyayari ngayon, ang akala ko nung una, pagka nag-upload ka sa Mismo, lalabas na ron ay automatic COP na. Nung pala, upload mo lang yun para hindi ka na pumila sa marina. Tapos, i-download pa rin, manual pa rin ang evaluation. And then, tatawagin ka pa for clarification. So, lalo lang medyo nagkaroon ng traffic dahil nung mano-mano kasi, 1,000 lang everyday ang cut-off. Opo. Pero nung in-online nila, 3,000, 4,000 ang aplikante. Parang yes, nag-cloud sila ngayon doon sa So, kanya nagkaroon ng ganitong mga problema. At sana, ito'y tanong lang naman sa akin ng mga marino ko na dapat na hindi ko rin alam kung paano sagutin.
Pero my experience also, kahit yung IT ko, pinag-upload ko, hindi makapasok. Hindi sila makapasok talaga. Paulit-ulit. Pero sabi ko, how can I explain that? Hindi ako gumawa ng mismo. Pero nung inutusan mo, yung tauhan mo na pumunta doon sa marina, mayroong mga Kiosk. nagdadala doon, may mga lugar doon na nagbo-volunteer sila na, sir, ako nang mag-upload, ako nang magkano binabaya doon. Pasok agad. Pasok sila kaagad. Hindi kaya Chief? In fairness naman sa marina, yung sinasabi ninyo na sa baba lang, yan ang panahon nung nasa Masagana building sila. Masagana building nga. Pero ngayon, may sarili na silang building, nawala na yun. Wala doon, sir, pero sa naman yun, nalipas sa training center. Training. In fairness naman sa marina ulit, nagpatawag ng meeting ang marina sa mga manning agencies, training center, at tinuruan sila kung paano mag-upload sa mismo. Para yung sarili nilang mga marino at saka yung mga training center na doon nag-enroll para mag-training, tutulungan na sila para makapasok sa mismo. At yun ang ginagawa ng maraming yun. Ang nalilito lang ngayon, yung mga marino na parang pa-wardi-wardi lang na hindi iniintindi yung mismo na ito. Dahil ang mismo, nakita ko, one click lang makikita mo na lahat yung kunang tao. Napakaganda itong mismo. Ship owner, papasok siya sa mismo, malalaman niya authentic lahat ang dokumento mo. Malaking bagay yun. Alright. Ang malaking bagay. But the mismo is a new technology in which not all of our seafarers were prepared for it or are prepared for it. Yan ang problema. Kaya ang akin sana na pag-isipan nito ng marina na ang lahat ba ng mga marino ay preparado ba para dito? Maraming hindi prepared para doon sa mismo. Kaya ang dapat na ginawa nila sa arangkada pa lang, hybrid. Yung hindi ninyo kaya, sige, meron tayo dito. Pila kayo, kagaya pa rin yung ginagawa natin. Kasi maraming nagpo-post, no? Bakit hindi ibalik yung pupunta na lang kami doon personal, ang mga ganon? Yun na nga dapat ginawa nilang hybrid. Para sa ano? Tapos dahan-dahan. Pero yun nga ang problema, kakulangan pa rin sa mga kawani ng marina na tututok dyan sa problema yan. Kakulangan. Nag-implement ka ng isang bagay tapos kulang yung tao mo. And a question lang, kasi I'm not, hindi naman ako marino, and then sa mismo, hindi kaya kasi ang dami mga problema nila na yung mga narinig ko, actually, may isang kapitan po na pinuntahan ko sa tapos prinesa niya, sabi, this is mismo, tapos nung inopen na niya, ayaw mag-open, nag-error. Parang awkward. Kasi nakatanga na lang kami doon. Pero, hindi kaya yung, syempre, one factor is yung internet connection natin dito, yung mga ganun. Kasi, di ba, ano po yun eh. If the process is perfect, pero they cannot be responsible for the internet connection of everyone. Okay, tama yung sinabi ni Arian. Dahil, guys, opisina ko, mag-upgrade ka ng anong tawag na yun, gawin mong 50 Mbps. Anong tawag na yun? Mbps. Oo. Ang tagal. Abutin ka ng siyam-siyam. So, no matter how eager you are para ma-upgrade yung communication mo, matagal. Frank, yun ang problema. Sa opinion mo naman, yung kung ako mismo, I'm not, hindi ako millennials, maintenance ako. So, kung nakita ko yung system, hindi naman ganun kabigat para intindihin. Hindi ganun kabigat. Hindi ganun kabigat para sa isang normal na gumagamit ng Facebook o ng mga apps. Hindi siya mahirap. Oo, kaya nga, ngayon, nung sinabi mo nahihirapan, pinatulungan ko ng IT. Sige, ikaw mag-upload sa kawa naman yung mga marino. It's the same. Nag-e-error pa rin. It's the same. Malakas yung internet connection ko. I have 3 providers sa office ko. It's the same. Nagka-problema pa rin. Oo, tapos ngayon, yung isang kapitan ko ngayon, nagpunta ngayon sa isang training center na kami, sa akin, tinutulungan ko Pero ang naging problema, nung hindi siya ino-operan siya ng sige, kami na lang mag-upload 300 per second certificate.
Gentlemen, pwede ba akong mag-ganap? Ayan po, Ay, Kap! Kap, nandiyan nga pala. Ang weird kasi pa nakita namin speaker lang. Pwede bang sumingit? Opo. Yung take ko dito sa mismo. Anything new, laging may birth pains. Yes. Ang direction ng mismo is to make life easy and convenient for our seafarers. It may not be perfect as expected today, pero ang perfect niya na direksyon na palagay ko makakatulong sa ating mga marinero, i-convert yan sa app para kahit na offline, kahit na walang internet, they can still get into the system and upload their documents. Napakadaling gawin yan sa mobile phone, gadget, iPad. So, ito dapat ang direksyon. Hindi yung kailangang mandatory may internet ka muna bago ka makapasok. So, yun ang suggestion ko rito. Marina should consider converting this into app pang Android at saka iOS. Yun lang. Greet muna natin yung mga viewers natin. Lawrence, ganina pa kita binati ha. Hi Lawrence ulit. Kay Tita Cynthia at saka kay Marivic, I love you! Good morning po. Kay Riza. Riza, I miss you na. Hello dyan sa Davao. Sige po, pagpatuloy natin. Yeah, yun nga lang ang naging problema doon. Siguro mas magiging maganda ang sistema kung katulad doon sa ibang ating gobyerno na pag nag-upload ka ng dokumento mo, paglabas certificate na. Siguro yung mismo ang mag-aano sa kanya at pag pinindot ng evaluator man yun or sino, paglabas niya, katulad ng mga natin, yung mga COC, ilalagay lahat yung mga requirements nila. Pag pindot labas na COC. So sana siguro kung mas maganda ganun, i-upload yung mismong system na ang total gumasos na rin lang tayo ng pera, gasosan na rin natin ang lahat. Para pag pindot niya, ando na sigurado kahit 10,000 mag-apply every day. Pag pindot, kaya nangyayari from manual na pagpila na wala yung manual na pagpila, pero ganun pa rin ang evaluation, pareho manual pa rin. So kaya nga inulit ko, yung 1,000 na cut-off nila every day, nung nalagay nila yung mismo, 4,000 na ngayon ang applicants. So nagkaroon ng backlog, hindi nila biglang boom, nag-explode in their faces i-download pa rin nila yun, number isa-isa of pa rin people. kayong i-evaluate nun eh. So kaya hindi siya naging that easy for everybody. Yun ang lagi ko naririnig eh. Tapos pagka evaluate nila, tatawagin pa daw sila, dadalhin pa rin nila yung mga official, i-evaluate pa ulit, parang dalawang evaluation pa lalo nangyari. Pero bago mangyari yung sinasabi mo, Kap, maganda yung advice suggestion ni Captain Sabay. Sana mayroong taga-marina na nanonood ngayon. Yung suggestion ni Captain Sabay, napakaganda. At pag yan nasunod, magagawa yung sinasabi mo naman, Kap. Na yung mismo is, the purpose of mismo is to make life of seafarers easy. Para walang pumila. Para walang pumili. Pagka yan nasunod, wala na tayong problema. Maging madali naman sana lahat. Kung ang marina ay talagang, nakikinig siya sa mga stakeholders, sa mga kagaya natin. Kasi tayo, direkta tayong kumukontak sa mga marino at tinatanong natin sila kung ano ang kanilang problema. Ang problema sa marina, katulad ng mga mapatawag sila, dahil meron daw silang gagawin ng memorandum circular o kagaya ng pagpatawag nila ng IRR noong implementing rules and regulation sa batas na 1065. Hindi na ako nag-attend. Kasi tatawagin ka, gagawin ka lang namang props na nakaupo ka doon. Kung ano sasabihin mo, noted. Pero ginawa na pala nila yung anong dapat. Kaya nung isang meeting namin, na gumawa sila ng consultation, sabi ko, yan ang problema sa inyo eh. Ginagawa kami yung props dito, pero yung inyong memorandum circular ay nakasana yan. Wala na kayong baguhin dyan. Para masabi lang na nag-comply kayo, inimbitahan nyo kami, at kung ano mang sabihin namin, baliwala. Yan ang problema sa inyong taga-marina. Hindi kayo kumukonsulta at ginagawa na ninyo yung memorandum circular ninyo,
na ang mangyayari, kinonsultan nyo kuno, dahil nandoon kami, pero baliwala pala yung mga sinasabi namin. Pero in fairness sa Marina, kumukonsulta naman sila. Pero kumukonsulta naman talaga, sir. Pinatatawag naman tayo. In fairness to them. Okay. yan nga masasabi, in fairness nga, kumukonsulta. Pero yun bang mga opinion ng stakeholders ay kinikonsider nyo ba? Hindi. Kadalasan, nakikita ko, ginawa na ninyo. Tapos na. Lahat. Noted. For compliance na lang yung consultation. Kasi kailangan may consultation, no? Gentlemen, I have another Opo. suggestion. Hi, Kap. Hi, ayan, Meron akong another suggestion. This is towards digitalization. Ang mismo is a digital system. So, kailangan holistic ang digitalization. And when I say holistic, ang daming involved. So, kailangan merong database from MESI. Ano ito? Maritime Education and Training Institute. Lahat ng kanilang enrollment at saka nagtapos, kailangan nakakapture ng Marina digitally. Number 2, lahat ng registered instructors, assessors, accredited, kailangan nakakapture ng Marina digitally. Ang medical clinics at saka medical certificates issued ng mga accredited clinics, kailangan nakakapture ng Marina digitally kung fit or unfit. Lahat ng seafarers kailangan captured ng Marina digitally. At meron silang reference number. Ito yung tinatawag na SRN. At ang finally, kailangan may database ang Marina ng company na nag-deploy ng seafarers. So, ibig sabihin, lahat yan digitally available ang data, itatahi-tahiin ng IT ng Marina para kung ang seafarers nag-upload ng mga documents nila doon sa reference number nila, madali nang ma-verify ng Marina at their fingertips. Hindi kagaya ngayon, nag-upload ng seaman, wala silang reference kung totoo ba o hindi ang document na to, kaya kailangan nila ng evaluators. Yung evaluators, kailangan maghahanap pa ng katunayan na tama o authentic ang in-upload ng seaman. Na wala na yung tinatawag na presumption of regularity. Pag ang seaman dati nang sumasakay, na-issue na nila ng COP o COC, ibig sabihin, authentic yung mga documents na nung araw. Ngayon meron ng COP, COC, wala pa rin silang tiwala sa in-upload ng seaman na mga documents. Kaya kailangan ma-evaluate pa. This is a implication of the job, kaya patong-patong. Just imagine ilan ang evaluators sa Marina, 15. Kalahating milyon ng seaman na magpa-process. Kailangan digitalization. 800,000. Yun ang aming suggestion dyan. 800,000. Very good. Oh. Question, ito honest question na. Kasi yung mga nag-a-assess sa Marina, are they like seafarers before, yung mga tao na who are supposed to be taking care of our seafarers? Did they used to be seafarers? Are they in the industry before? Or na-assign sila because they work for the government? My answer is next question, please. That's really out of curiosity. Ako naman, there are areas na seafarers talaga nandun. Particular ang board. Puro seafarers. Pero yung ibang evaluator, I am not sure kung mga dati ng seafarers o kaya siguro dati ng JO sila, job order, tapos na-promote. Yun. Coming from different All walks of life. All walks of life. Pre, kayo sa PRC nung araw, nagkaroon din ng problema ang PRC dyan. Kaya sinasabi ko na dapat yung mga frontliners naka-train. Pero dapat araw-araw mayroong mga board of examiners doon na kapag hindi alam ng mga frontliners ang problema ay nandoon yung board of examiner, tinatanong niya. Ewan ko kung ginagawa ba yan ng Marina. But they have more problems a lot of problems that they cannot solve. And they are absorbing a lot of problems every day.
And also, kasi ang nangyayari, again, hindi natatanong ang end users at saka hindi lagi kami kasama sa usapan. Yung kasi, there are two kinds ng end user. Say, sabihin na natin, sir, just for our respect. Yung mga siyempre, they are just representing that. Yes, po. So, pero, talagang end user, hindi kami natatanong kung ano talaga ang dapat. Kumbaga, mag-uusap-usap lahat, pero yung talagang real, kasi yung real stakeholders na end user at saka yung mga marino, hindi natatanong. Kasi yung mga natatanong, not stakeholders, are service provider to the end user. So there's like a gap. Yes, there is a gap. Kasi di ba, from school, then training center, then marina, all of these things, na pag na-comply mo, saan ka ba pupunta? Sa end user, sa may-ari ng barko. Pero sino ba itong isa sa end user? Itong mga marino na pinrovide mo ng services. Kaya yun ang hindi na masyadong... Katulad yan na pangyayari, no? Noong iba patupad na yung EO 125-125A, ang pinag-usapan nila, issue 1 sa Simasbuk, banat yung kusay, na dapat talaga sa kanila. Banat ang marina, na dapat sa kanila. Sabi ko, teka muna, sino bang gumagamit ng Simasbuk? Kami ang gumagamit ng Simasbuk. Para bang ikaw yung amo ko, ikaw yung doktor, ikaw yung doktor. Ngayon, pinag-uusapan ninyo kung paano ako operahan. Hindi man lang ninyo ako tinanong kung magpa-opera ba ako, magpakamatay ba ako. Ako may-ari ng katawan. Ako may-ari ng Simasbuk. Bakit kayo ang nagdidebate? Ha? Okay. Mga po, galing kay William Picar. Agree po ako kay Captain Sabay at Captain Flor. Hi baby girl. Hello. Meron namang nagsabi ngayon, saan ba yun? Hindi ginagampanan ng marina ang kanilang tungkulin, lalo na sa examination. 100 passing pero wala namang henyo. Copy-paste lang ang exam galing sa... this is very sensitive. Pumasa ka sa PRC, dati ang exam ang ganda pakinggan. Ngayon pumasa ka sa marina, parang wala lang. Is there like a difference? Ganito yan. Ganito kasi. Kaya sabi ko, if it ain't broke, don't fix it. Maayos na sana doon sa PRC. Ay nilipat sa marina. Paglipat sa marina, for the first time in the history, not only in this country, but in the whole world, gumawa sila ng maraming hinyo, napakaraming hinyo. Biruin mo, 100% sa lahat ng subjects. Hindi nangyari yan sa mga graduate ng UP, graduate ng Lasal, graduate ng Harvard, graduate ng Oxford. Pero mga marino na graduate galing sa probinsya, sa mga hausaw na eskwelahan, biglang naging hinyo. Tapos, nung pagiging hinyo nila, 100% sa lahat ng subjects, pag nag-apply, hindi naman makasagot sa interview. Pero binaboy. Yung pagiging hinyo sa board exam or anything does not follow na magiging magaling kang opisyal. Kaya nag-aral talaga ng maayos naman. No? I mean, kahit na mag-aral ka ng kasi yung examination is just now 5% when you go on boardership. Kaya maganda yung tanong mo, ano yung difference ng PRC tsaka yung... Na marina. Yes, because sa PRC, we're professionals. Pero doon sa COC, we're difference. Kaya kasi marami po ako naririnig na comments from mga marino na parang sabi na parang there's a sense of like pride pag sinabi nilang sila sa PRC. Because you're professional. Professional. Chief. 45 hawak ng PRC. Isang profession ang walay. Dalawa. Abogado at saka piloto. Yun. Supreme Court saka kahap. Ngayon, kaya tinawag nilang Professional Regulation Commission dahil baccalaureate degree kayo. I-examine kayo. Yung, kumbaga, yung sa gobyerno ka, pwede kang pumasok kahit saan. Ngayon, nilipat yung dalawang profession. Naging 43 na lang sa PRC. Dalawang profession, nandito ngayon sa Marina. Hindi na ito, baccalaureate nga, pero wala silang professional. Wala. COC yung hawak nila, wala silang hawak na birth certificate. Yung katunayan na pumasa sila na
ano yan, hinahanap lahat ng ahensya ng gobyerno kung ikaw ay professional talaga. Noon, no? Yung ating lisensya, matik na sa Civil Service Commission. Matik na kaagad. Civil Service, eligible ka na kaagad. Hindi ako nag-agree. Itong sa Marina is an exam. It's an assessment. Theoretical assessment and practical assessment. Kaya nga COC binibigay. Certificate of Competency because you're skillful. Pero sa sa PRC iba yung professionalism. Professional. So Kaya yun yung malaking difference. Malaking Kaya, difference na na-feel. for us, when we retire, we can be proud na kami professional ng graduate. Kami PRC kami. Kasi kami, So silang lahat po PRC. So, yung balik tayo sa yung sa mismo kasi hindi kaya curious lang po ako kasi 'di ba mismo it's a big change. And anything that's a big change, syempre it will be it will be yung reaction ng mga tao is always like 'di ba pag tinulak mo, talagang they will push back. Kasi sabi nga nila, it's hard to teach old dogs new tricks. New tricks, yeah. Ngayon, ang Marina ba, may ginawa sila nung pinasok nila yung before nila pinasok, may ginawa ba sila to educate the people on how to to explain, nagkaroon ba sila ng information dissemination to our seafarers? Hindi yung sa mga lang. Actually, sa manning agencies, yung mga concerned agencies lang. Kaya kami naman sa manning agency, hindi naman namin sila pwedeng educate din. So, tuturuan namin yung iba, pero hindi namin kayang educate sila lahat kasi meron din kaming task to do in our manning agency. Meron pong comment, sandali. May comment po dito ngayon si Joel Dumadag Garcia. Yes, ayos na sa PRC. Sa sobrang pagbabago, wala nang kwenta ang exam. Memorization na lang nangyayari sa Marina. Ito naman, kay Gelox, no? Sana mapasama rin bilang eligibility ang mga marina license kagaya ng PRC holders na kadismaya. Kasi skills yan. Kasi skills. Okay po, medyo 40 minutes na tayo. Kailangan na nating kumain. Low carb diet kami, tinan nyo, wala kaming rice. Sa next topic po, ang next topic po natin, next episode ay tungkol sa kasi marami pong questions na ang daming mga seafarers nagtatanong doon sa site natin. Ano ba talaga yung process ng para makasampa sila sa barko? And this goes for both yung mga baguhan, yung mga medyo tumataas na yung edad, ganyan, kung paano sila makasampa. I guess yun yung pinaka-concern talaga ngayon ng maraming marino. Paano sila makasampa? Considering na bumababa yung job openings, tapos tumataas yung bilang ng mga marino. Yun po. So, don't forget to like po Tinig ng Marino DGTV sa aming Facebook page. Bago po tayo mag-close, hingan po kayo ng message para sa simula po natin, Chief. Good morning ulit mga kabaro. Huwag niyong pabayaan hindi mano dito dahil marami kayong malalaman dahil i-share namin lahat yung aming nalalaman. Salamat sa inyo. Magandang umaga ulit sa inyo at maraming salamat doon sa mga tumataguyod sa programa namin. And we will make it better. Sana magkaroon talaga kayo mag-involve and ask us question. Maybe alam namin. Kung alam namin, bibigay namin. Kung hindi, we will research for that. Yes. Para sa ating mga kabaro, no? Kaya meron tayong dyaryo na sa loob ng 25 taon talagang pinagsikapan ko yan upang maiantas, maiangat ang antas ng kaalaman ng ating mga marino. Kaya tayo merong radio program ay para rin maiangat ang antas ng ating mga marino. At kaya meron na ganito upang maiangat natin ang antas ng inyong kaalaman. Sapagat alam ko na marami sa inyo ang hindi pa nakakaalam kung bakit itinayo ang marino. So, para po sa inyong lahat, good morning po ulit. Kap! Sorry, nakalimutan si Kap. Kasi nakakapanibago speaker lang nakikita namin, Kap. Kap po. Magandang umaga sa ating mga marinero at sasamantalahin ko pagkakataon na ito na sana manawagan tayo sa liderato ng Pilipinas na ang marina sana ay magkaroon ng competent leadership and rank and file na matututukan ang ating industriya towards
a better future. Akalain ninyo sa loob ng 4 na taon, 4 na ang administrator, ginawang revolving door ang Marina. Sana naman ngayon magkaroon ng tunay na competent leadership ang ating Marina. Yan po ang ating panawagan. Lahat ng mga marinero. Magandang umaga, partner. Magandang umaga. Morning, friend. So maraming salamat po sa nanood ngayon. Don't forget to like and share Tinig ng Marino DGTV. Para sa akin po, knowledge is power. Hindi mo may pagtatanggol ang sarili mo kung hindi mo alam na naaapi ka na pala. Magandang umaga. Kainan na! Inan na. Ayun na. Oh, good appetite. Oh, palagi naman good ang appetite ko. Kasi yung ano? sa akin sa mga... Hindi ko masabi yung sa... Yung kasi sa mga naririnig ko sa meron ako. Okay naman? Oh. Okay na, game. Meron akong kadete, sir. Niline up ko ngayon, pero 3 months na nag-utility, niline up ko na. Nung hinahanap namin